sa napaka-kontrobersyal na drama ngayon sa Senado, napaiyak po. Meanwhile, habang nagaganap 'to, ito po ang sinabi ng DSLU, DLSU, De La Salle University, Economic Prognosis. The Philippine economy seem to underperform until end of Marcos administration. Habang nangyayari po 'to, ang hula ng mga ekonomista sa De La Salle, yung ating pong ekonomiya mag-a-underperform habang nariyan si Pangulong Marcos. Kawawa naman tayo. Libang na libang tayo sa politika habang ang ekonomiya natin pabagsak ng pabagsak. Yan ang gusto natin, eh. Kaya po si VP Sara na lang magsasalba sa atin. Okay, kumustahin naman natin yung drama sa Senado. Alam niyo po, yung minority, mayroon po silang script. Ano ang script nila? Ang script po ng minority, buhat nung umupo si Cayetano, ang gulo-gulo na sa Senado. Kaya ibalik natin ang dignidad ng Senado. Parang ilang taon na ba nakaupo si Cayetano? Ilang buwan na ba nakaupo yan? Araw pa lang. Akala mo kung magsalita sila na si Cayetano, akala mo 20 taon ng Senate President kung magsalita 'tong mga 'to. Ibalik ang dignidad, 'di ba? Yan yung gusto nilang palabasin, eh. Palpak ang pamumuno ni Cayetano, ibalik natin yung dignidad. Ano yung sinasabi niyong dignidad ng Senado? Yung pamumuno ni Soto? Yun ang may dignidad? Yung pamumuno na hindi ayaw yung pinakamalaking korapsyon, ayaw mag-imbestiga? Yung pamumuno ni Soto na walang naitulong habang may krisis tayo sa langis? Anong uri ng dignidad ba yung pinagsasabi niyo? Ngayon lang nga po nagkakaroon ng dignidad yung Senado, eh. Ang tagal-tagal na nanawagan ng mga Pilipino, mag-imbestiga kayo sa lintik na pinakamalaking korapsyon. Totoo yan. Script po nila yan. Tignan niyo po lahat na nagsasalita. Nakakahiya yung mga ginagawa ni Senator Cayetano. Araw pa lang po. Hindi ko alam kung may 1 linggo na nakaupo si Cayetano. Parang ang tagal-tagal na ba ni Cayetano? At ang dialogue po nila ngayon, nakakahiya. Bakit? Eto mula kay Rayson Tiveros to at lahat sila umaayon, yung lahat ng minority. Bakit nagkakasa ng baril sa harap ng mga sibilyan? Ang drama mo, Nagkakasa ng baril, nagkakaputukan. Isa lang po sinisisi nila, leadership ni Cayetano. Samantalang tayong lahat na napanood, alam po natin kung sino may kasalanan. First time daw nangyari kahit daw noong araw pa, panahon pa ni Marcos. Meron pang mga sinasabi na panahon pa ng martial law, hindi raw nangyari 'to. Grabe. Sinisisi nila lahat yung Senado, yung leadership. Walang ibang factor. Isa lang po yung sinasabi nila. Kaya ang gusto lang po nila magpalit ng liderato. Para makapagpalit ng liderato, nangangampanya yung media, iisa lang po sinasabi, buhat nung umupo si Cayetano, pumalpak na yung Senado. Okay lang sana yung dialogue nyo na yan kung parang Duterte Marcos. Panahon ni Duterte, ang ganda-ganda ng Pilipinas, maraming infrastructure, tahimik ang Pilipinas, tapos biglang bumagsak panahon ni Marcos. Hindi naman ganoon, hindi naman nagpe-perform yung Senado nung panahon ni Tito Soto. Anong dignidad ba ng Senado ang nawala kay Cayetano? Dahil nagkabarilan? Kala mo talaga apektadong-apektado sila, eh.
Yan po ang script nila. Ngayon 'pag inulit-ulit po yan ng lahat ng media yan po, tignan niyo sila Arnold Clavio, etong lahat po na 'to. Tapos iugnay nila kay Bato. Ano po ang mas nakakahiya? Bakit hindi kayo nagsasalita? Hindi niyo binabanatan yung mga tao, grupo ng mga tao na humabol kay Bato para huhulihin siya sa loob ng Senado. Ang sinisisi niyo yung pinagtanggol ng OSAA, Office of Sergeant at Arms. Ipinagtanggol yung Senado at mga senador. Wala kayong hindi niyo na nababanggit na may kasalanan hindi niyo naiisip na maaaring yung mga hindi taga-Senado na nagpunta dun na armado, na wala pong paalam sa OSAA o kanino man sa mga senador, hindi sila nagpaalam. Wala silang kasalanan. At minamalaki niyo tapos na po. Parang 'pag nagkuwento sila ongoing, eh. Parang 'pag nakinig ka sa mga senador na 'to ng minority, ongoing yung kaguluhan, ongoing yung nawawalan ng dignidad ang mga senador. Kayo po ang nagpawala ng dignidad ng Senado. Yung mga nanonood po ngayon na mamamayang Pilipino, gagamit na po kami ng mamamayang Pilipino. Dahil totoo po, ang suporta po ng mga mamamayang Pilipino nasa Duterte, huwag na tayong magbulahan. Nasa Duterte po ang suporta ng mamamayan. Kaya kami dapat ang gumagamit ng mamamayang Pilipino. Ngayon lang po natin nakikita na naglilinis ang Senado, ngayon lang po titino ang Senado. May drama pa raw si Pia Cayetano. Nagdadrama pa raw. Alam niyo po, okey na sana nagsalita yung Tulfo. Dapat walang putukan, sabi ni Rafraf. Sabi naman nito ni Erwin Tulfo, "Wag niyong isisi sa'min dahil wala kami, parang kasangkot pa kami diyan." Mga gano'n, eh, 'no? Okey pa rin. Pero nang si Risa Hontiveros na, alam niyo po dapat eto ang purpose nila, ipapahiya nila yung Senado, papamukhain nila na wala ng dangal ang Senado ngayon, kahit ilang araw pa lang po yung bagong presidente. Kahit ilang araw pa lang po, pagmumukhain na nila na talagang gumuho ang dignidad ng pati salita pare-pareho, 'di ba? Dignidad. Pansinin niyo po yung ginagamit nila, dignidad. Kayo po ang nakakawala ng dignidad. Hindi niyo man lang kinundina yung mga humabol kay Senator Bato. Hindi niyo man lang sinabihan na hindi niyo man lang ginalang 'tong ano, parang si Bato pa ang sinisisi niyo. Nasira ang purpose po nila ganito, baka may dalawa silang mahatak, 'di ba? Makahatak sila, wala namang purpose silang hikayatin yung mamamayan, eh. Wala namang pong bilang yung mamamayan dito po sa pagpapalit nila. Ang gusto lang nila makabalik sila yung majority kasi may utos sa kanila na at all cost kinakailangan matiyak nila na hindi magbubukas ng imbestigasyon ang Blue Ribbon Committee. Alam po ninyo, give up na po sila diyan sa impeachment. Wala naman pong ebidensya yung mga impeachment na yan, eh, daldal lang ng daldal. Pero ang labanan po talaga sa bagong bagong Senate presidency, yung kinakailangan hindi mabuksan yung imbestigasyon ng Blue Ribbon. Para po magawa nila yan, agawin nila yung presidency. Paano po maaagaw yung presidency? Kinakailangan may bumaliktad na dalawa. Eh yung ginawa ni Risa Hontiveros na dinayok-yok na yung mga majority,
Parang sila na yung may kasalanan at saka yung reaction ni Pia Cayetano, yan po, nag-backfire po yung kanilang plano. Sinobrahan nila, eh. Gusto na nilang ipahiya yung majority. Alam niyo yung ginawa ni Risa Ontiveros, na parang pinalalabas na gawa-gawa lang yung putukan, na hindi na kagagawan ni Cayetano at ng 13, lalo niyo lang lalo lang pong, naging matatag po yung 13 na hindi na kami kakampi sa inyo. Lalo silang hindi kakampi sa inyo dahil binabalasubas niyo sila, eh. Pinapalabas ninyo na gawa-gawa, na drama lang yung putukan. Tignan niyo yung sinabi ni Erwin Tulfo, "Hindi drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability." Tignan niyo, 'di ba? Walang stability yung Senado, walang nawawala yung dignidad. Yan po yung mga ginagamit nila, eh. And that is precisely what this institution owes them. Sinisira nila yung sarili nilang institusyon para sabihin nila na ibalik natin yung dignidad ng Senado dahil under leadership ni Cayetano magulo, walang instability, walang dignidad. Hindi drama, hindi aksyon at hindi comedy. Alam nyo, napunan nyo ba yung mga tulpo? Nung wala na si Bato, tsaka sila nagdadaldal. Dapat sinabi mo yan, Erwin, habang pinapalo ni Senator Bato yung lamesa mo. Dapat nakailang palo si Bato, tumayo ka sana. Yung sinasabi mo na yan na hindi natin kailangan ng drama action. Dapat sinabi mo yan nung nariyan si Bato. Alam mo kung ano ginawa mo nung nariyan si Bato? Nakaganon ka, oh. Pinapalo ni Bato yung lamesa mo. Sabi ni Bato, "Anong klaseng gobyerno 'to?" Teka, lamesa mo pinapalo, Erwin, eh. Dehin bokeke ka. Tapos nung wala na si Bato, hindi natin kailangan ng drama, action o comedy. Pinalalabas niyo na comedy yung habulan na naganap. Totoo po, ilang araw nating hinahanap yung mga tulpo, 'di ba? Real talk po tayo. Asan yung kinakantyawan nga kayo ng mga ex-general, eh. Ano sabi? Para niyo mapakibo ang mga tulpo, magdala kayo sa Senado na nag-aaway na mag-asawa. Tapos ngayon bida-bida na kayo, wala na si Bato. Nung pinapalo yung lamesa mo, hindi ka kumikibo. Dapat sinabi mo sa harap ni Bato yan, hindi komedya 'to, hindi 'to drama. Puta nung wala na si Bato, daldal niyo na magkapatid ulit. Ayoko nung mga nagwa-warning shot na yan. Putya, tindi, 'di ba? Ang tatapang na uli, eh. Pero nung naroon si Bato sa harap niya, pinapalo yung lamesa niya. Hindi ko alam kung sinadya ni Bato na paluin yung lamesa niya dahil alam niya natuta siya. Tutang-tuta 'tong Erwin na 'to. Anong klaseng gobyerno 'to? Pak! Palo. Palo na naman. Kung ano yung sinabi ng Bato, nakailang palo si Bato sa lamesa niya, sabi nung tulpo, halos halos tumiklop sa lamesa niya, eh. 'Di ba kinakantyawan natin yang mga yan? Tatlo na yung miyembro ng Komite de Silencio, si Lito Lapid, si Erwin Tulfo, tsaka si Rafraf. Nung nawala na si Bato, puta nag-iingay na. Nung may script na sila, ang script nila mali ang nangyaring putukan sa Senado at ang may kasalanan yung liderato ng Senado. Tapos sinundan pa ng mga, "Kabayan, hindi dapat."
Alam mo, ang pinakamalaki niyong pagkakamali, binibigyan niyo pa ng script si Risa Ontiveros, eh. Lahat ng sabihin ni Risa Ontiveros, eto, real talk po sa mga minority. Tumatayo pa lang si Risa Ontiveros, yung mga dugo po ng mga mamamayang Pilipino, umaabot na po sa bumbunan. Tumatayo pa lang. Salamat kaaya. Pukang nakikita pa lang namin ang pagmumukha ni Risa Ontiveros. Nakakasulaok na. Bibigyan niyo pa ng script. Thank you very much kay Beng Patrick na nagbigay po sa atin ng 800 yen na pangkape. Di tama ba? Makita niyo pa lang yung mukha ni Ontiveros na high blood na kayo. Tapos ngayon, salita-salita na kayo. Oh, kayo po ang nakasira. Lalo niyong lalo niyo pong lalo niyo pong pinatatatag yung 13, sa totoo lang. Sino pa babaliktad? Wala naman kayo dun. Ano sabi ni ano? Alam niyo hindi drama yung kay Pia, yun po ay galit. Yun po ay galit na hindi rin po yun ano yung naaawa siya sa, yun po ay galit na lumabas na lang sa luha. Yan po ang katotohanan. Galit, galit na galit po si Pia Cayetano. Yung sinasabi niya yung ganyan, wala namang bigla yung napapa yung talagang yung hindi po drama yun, hindi napipigilan. Lumabas sa iyak, lumabas sa luha yung galit sa inyo. Magkakasama tayo, sabi niya, 20 years. Ang iba sa inyo kasama ko na 20 years. Hindi niyo man lang tinanong, kumusta kami? Ano nangyari sa'min? Grabe 'tong mga minority ngayon. Hindi na po mga tao. Tanong ko lang sa inyo, hindi na ba kayo mga tao? Ang tagal niyong makasama yan, wala man lang tumawag daw. Nakakasama ng loob. Ako, pinakikinggan ko lang si Pia Cayetano, talagang nanggigigil na ako, eh. Kahit na gaano pa kahiwalay ang inyong ano, hindi na kayo, hindi na kayo mga tao. Maleta na kayo. Alam niyo sa totoo lang, 'yan ang pinakapalpak ninyong ginagawa ngayon. Sinisiraan ninyo yung Senado na bahay ninyo, sinisiraan ninyo. Tapos isisisi niyo sa namumuno. Kaya ang dialogue nila, ibalik natin ang dignidad ng Senado, ibalik natin yung stability ng Senado, tanggalin natin si Cayetano. Yan yun, eh. Pero hindi, eh. Nawala na yung pagiging tao niyo. Iba talaga nagagawa ng ano 'no, ng ibang klase kayo mga senador.